Yo, yo, yo. Rono Mix Vlog in the house. Binubugaw nyo si Beyonce. Mga titas? Binubugaw nyo si Beyonce. Magandang araw mga kalingap. Welcome back sa ating channel na Ronyo Mix Vlog kung saan nagbibigay tayo ng reaction, opinion, at aral sa mga viral issue ngayon. Pero bago yan, wag po nating kalimutang suportahan palagi ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab, Kalingap Reactors, Kalingap Partners, Keyboys at suportahan din po natin ang lahat ng mga charity vloggers sa buong Pilipinas na walang sawang tumutulong sa mga kababayan nating mahihirap at nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. Ngayon mga kalingap, pag-uusapan natin ang isang napakasensitibong issue na kumakalat ngayon online. Ito ay patungkol sa sinabi ni Dr. Love sa kanyang YouTube channel kung saan nabanggit niya na di umano ay matagal nang binubugaw si Venzy ng mga titas. Pero ang tanong ng marami, tama ba na sabihin ito sa public platform tulad ng social media? Lalo na kung ang tinutukoy ng mga titas ay mga sponsors at supporters lamang ng bata at hindi naman kasama sa bahay ni Venzy. At isa pa, si Venzy ay isang college student, at si Dr. Love naman ay scouter niya. Kung pagtatanggol man ang intensyon niya, tama ba ang paraan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya kung gusto ninyo ng tapat, patas at may aral na reaksyon, tapusin nyo ang video na ito. Mga kalingap, alam naman natin na matagal nang sinusubaybayan ng maraming supporters ang kwento ni Venzy. Maraming tumutulong sa kanya. May mga sponsors. May mga supporters. May mga tinatawag na titas na tumutulong din sa kanya. Pero biglang naging mainit ang usapan online matapos sabihin ni Dr. Love sa kanyang vlog na matagal na raw binubugaw si Venzy ng mga titas. At dito nagkaroon ng malaking tanong ang netizens. Dahil ang salitang binubugaw ay hindi biro. Sa totoo lang mga kamix, ito ay napakabigat na akusasyon. Sa batas at sa moralidad ng lipunan, ang pagbubugaw ay konektado sa human exploitation o prostitution. Kaya kapag binanggit mo ito laban sa isang tao, lalo na sa public platform, napakalaki ng epekto nito sa reputation ng mga taong nadadamay. Hindi porket nasa YouTube, Facebook, o live stream ka ay pwede mo nang sabihin ang kahit anong gusto mo. Sa Pilipinas, may mga batas na nagpoprotekta sa mga tao laban sa paninira at maling akusasyon. Kapag may sinabi kang mabigat na paratang laban sa isang tao at wala itong malinaw na ebidensya, maaari itong maituring na paninirang puri o defamation. Hindi natin sinasabing iyon ang intensyon ni Dr. Love. Pero ang punto dito ay, ang mga salitang ginagamit sa public platform ay may responsibilidad. Lalo na kung may pangalan o grupo ng taong nadadamay. May reputasyon na nasisira. At may mga taong posibleng mamisinterpret ang sinabi. At tandaan natin, isang video lang pwede nang umikot sa buong internet. Hindi na ito mababawi. Ngayon maging patas tayo. Posible rin naman na ang intensyon ni Dr. Love ay protektahan si Venzy. Bilang scouter niya, maaaring gusto niyang ipakita na concern siya sa kapakanan ng bata. Kung totoo man na may mga taong nananamantala, tama lang naman na ipagtanggol ang isang babae. Walang masama doon. Pero dito papasok ang tanong. Kung may problema nga, kailangan bang sabihin ito sa buong social media? Hindi ba dapat ay kausapin muna ng pribado? Hindi ba dapat ay siguraduhin muna ang impormasyon bago maglabas ng mabigat na salita? Dahil kapag lumabas na ito sa internet, hindi lang isang tao ang nadadamay. Pati mga taong tumutulong lang sana, nasasangkot na rin sa issue. Dr. Love, kung sakaling makarating sa inyo ang video na ito, gusto ko pong sabihin ito ng direkta pero may respeto. Ang social media ay napakalakas na platform. Isang salita lang mula sa isang influencer o kilalang tao, kaya nitong baguhin ang tingin ng publiko sa isang tao. Kaya sana po, maging maingat tayo sa mga paratang na binibitawan. Lalo na kung ang nadadamay ay mga taong sumusuporta lamang sa isang estudyante. Dahil kung wala namang malinaw na ebidensya, ang ganitong klaseng salita ay maaaring makasira ng reputasyon, makasakit ng damdamin, at makapag-create ng hindi kinakailangang gulo sa komunidad. Minsan, ang pagtatanggol ay hindi kailangang maingay sa social media. Minsan, mas epektibo ang tahimik pero tamang aksyon. Para naman sa mga supporters, tandaan natin. Hindi porket may narinig tayong statement online ay automatic na totoo na agad. Maging mapanuri tayo. Makinig sa magkabilang panig. At higit sa lahat, huwag agad maghusga. Ang social media ay madalas nagiging arena ng emosyon, pero dapat pa rin tayong maging responsable sa ating mga opinyon. Sa huli mga kalingap, ito ang pinakamahalagang aral. Ang reputasyon ng isang tao ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap na itong buuin muli.
Kaya bago tayo magbitaw ng mabigat na salita laban sa isang tao, tanungin muna natin ang sarili natin. May sapat ba akong ebidensya? Makakatulong ba ito sa sitwasyon? O lalo lang nitong palalala ang gulo? Dahil ang tunay na layunin ng social media ay hindi para manira, kundi para magbahagi ng katotohanan at makapagbigay ng inspirasyon. Mga kalingap, yan ang aking patas at may aral na reaksyon sa isyong ito. Gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo, tama bang sabihin sa social media ang ganitong klaseng paratang? I-comment ninyo sa baba ang inyong saloobin. At kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng matapang pero patas na reaction video, huwag kalimutang I-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Ronyo Mix Vlog. Maraming salamat mga kamix. Mag-ingat kayo palagi at stay positive.